Yo, what's up guys? Welcome back dito po sa Denrica Doy TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan ay ito, mainit! Justin Brownlee, pwede daw pala talaga sa Meralco at mismo na si Boss Al Francis Chua daw di umano ang nagre-reto sa Meralco. Nako, gaano katotoo yan? At ito pa, Stanley Pringle, hindi pa po, no? Tuluyang nakakabalik or nakaka-join dito sa nag-acquire sa kanya na Rain or Shine. Bakit kaya? Okay, yan at mga pa-shoutout ang ating pag-uusapan. Bago po yan, salamat muna sa inyong lahat. Road to 18K na po kami guys. Kung ayaw nyo ma-fake news ba? Subscribe na po kayo guys. Alrighty, so dito na po tayo sa ating nasagap. Okay. Ito raw pong si Boss, mismong si Boss daw, di umano, Al Francis Chua, ang nagreto daw po, okay? Dito sa, kay Justin Brownlee, dito sa Meralco. Okay? Kasi nga po, di ba, allowed po ang isang naturalized player at import. Diyan po sa nalalapit, okay, na EASL at tanging Meralco lang po ang ating representative dyan. Okay? So, ngayon, gaano katotoo, no? Source. Yan daw po yung sinabi ng source. Ako naman po yung nagtiwala. Bakit? Nandyan po sa Spin.ph no? Ako naman po yung nakibasa lang, no? At isinare ko sa inyo. Okay? So, yan po yung ating nabasa dyan, no? At, well, siguro, no? The thoughts is like same as mine, no? Na okay lang naman yun. Kasi nga po, for the plug-in country naman po yan no? Hindi lang po sa kumpanya ng Meralco, no? At hindi naman po, it doesn't mean aalis na siya sa Ginebra or sa San Miguel, no? Na kumpanya. So hindi po ganun. Medyo malawak po ang picture na talaga pong tinitignan, no, ng mga bossing natin dyan sa PBA. Okay? Hindi makasarili. Alright? For the plug-in country, no? Kung totoo man yan, nako, maganda po yan, no? Okay? Pabor din kasi ako dyan. Okay? So, kung sakasakali, pwede siyang kapalit ni Ange Kwame, no? At isa pang import, kung sino man yan. Okay? So, yan po ang ating palita. Pero, huwag muna kayo masyado mag-celebrate, mga taga-Meralco. Kailangan muna mag-say yes ni Brownlee, no? At may mga ilan pa pong mga conflict sa schedule, no? Kaya yan po, hindi pa po konfirmado. Alrighty? Okay? So, yan, detalyado tayo dyan. Anti-fake news po ang channel na ito, kaya sinisigurado ko po sa inyo na may pinanggagaling at hindi chismis ang aking mga sinasabi sa inyo. Lalo nang hindi fake. Yan nga, hindi nga fake news. Okay, so dito naman po tayo sa susunod na topic natin na si Stanley Pringle daw po. Hindi pa rin po makakabalik, okay? O hindi pa po nakaka-join dito sa Rain or Shine, no? Nasa US pa daw po. Bakit? Kasi nga po, inaantay pa po mga anak yung misis niya. Yan. So yan po ang dahilan. Hindi po kung ano pa man. Baka po gawa na naman kasi ng chismis no? Katulad po ng mga chismosong mga vlogger, no? Pero yun mo, yan si Abando. Kung sang NBA na po nakarating. Pero yun nyo, nilagay nila sa Boston. Nilagay nila sa Memphis. Tapos, after Memphis, saan naman po siya nilagay? Sa Milwaukee. Pero pinabulaanan po ni Doy TV yan. Kaya sabi ko sa inyo, kayo po mag-subscribe na rito. Dahil naglipa na po ang mga talamak, mga notorious fake news peddlers, no? Mga vlogger na kapit sa fake news, kumakapit, no? Yan po nilalantad ni Doy TV. Okay? Hindi ako hapit sa views, no? Wala akong pakialam, no? Basta ang mahalaga lang ay katotohanan. Kaya po tayo lumalabas dito at nire-respeto ko po ang mga viewers ko dito, guys. Mga subscribers ko, nire-respeto ko. Hindi tulad ng malalaking channel dyan na makakapal ng mga pagmumukha. Na wala na nga pong ginawa, no? Kundi mag-fake news. Di man lang suklian, no, yung effort ng mga subscribers niya, no, na manood, no, at nag-subscribe sa kanya, lolokohin pa ng mga fake news niya, no. So hindi ako ganyan. Hindi ako magbabalita na naban na daw si Brownlee. Pero tignan nyo naman nakalaro. Di ba sinalag ko yan? Ang laking channel yun yung fake news vlogger na yun, no. So yan, kung kayo nakakasubaybay rito, alam nyo ang ibig ko sabihin. Alright? So yan po ang ating advokasya dito sa Doy TV Sports. Shoutout na po tayo, no.
Hindi lang po ako fake news peddler, ako po nagbabasa pa ng mga komento nyo dahil ang comment nyo ay ang content ko. Ha? Yan ang Bobby Payawal na magandang araw kabayan Doy. Salamat sa shoutout mo at makatotohanang balita sa opinyon sa larangan ng basketball. Maraming salamat din po sa pagtitiwala at suporta. Kung may Bobby Payawal, may Bobby Kabading, no? Shoutout po, sir. Irene Kilya, si Ma'am Irene, maraming salamat. Always watching po si Madam, maraming salamat. At sa inyo pong asawa, no, kay Mr. Hi po. Dito po kay Sir Wenceslao Hapon, lagi din pong nandyan, no. Walang mintis, walang puknat, no, perfect attendance. Kasama na rin si Joseph Pineda mamaya, may comment yan sigurado. Good PM, Boss Toy, good luck sa PBA. Pagbalik na laro, lapit na. Hindi na po matagal yan. Parang kinabukasan, October na no? Una, palalabasin muna natin. O lalabas muna si Jose. Sinong Jose? Si Sir Jose Marichan, no? So, yan na po ang hudyat. Per months na. Kala nyo, mga taga-Pilipinas lang ang nakaabang sa kanya. Actually, lahat ng Pinoy po nakaabang dyan. Alright, kay Vincent Nava, good day, kabayan Doy. Tama, dapat yung makabili ng Northport, gaya ng Ross at Converge. Palaban, yes. Wag po sana yung mga walang silbing prangkisa, no? Na wala naman pong planong manalo. I hope, sana po, competitive team po yan, like Converge, okay? Like Rain or Shine. Ready po, ha? Ready tumalima, okay? Sa pangailangan ng mga players. Sumunod sa rules ng PBA when it comes to salary caps, no? At magbigay lalo na, ha, ng competitive game sa mga fans, no? Okay? Alright, dito tayo Feliciano Alcantara na good afternoon, no? Okay? For sale po ba? Sana bilhin SMC, kaya po SMC. Hindi, wag. Dapat lang binenta na yan, yun nga po, no? Binebenta na daw po, sabi po ng sources. Yan naman po nailathala, kaya aking po pinagkomentohan, ano po, legit, wala pong fake news yan. Nathaniel, okay, all Filipino ba ang susunod na conference, diba, commissioners? Hindi po, all Filipino po, all Filipino, okay? Dito tayo. Nakakahilo ka na mag-vlog, boss, Dominador Padua. Di wag na po kayo manood para hindi na po kayo mahilo. No, wag na po kayong manood. Saan po ba kayo nahihilo? Ha? Doon po ba sa mga ano ka dyan, sa mga nasa ilalim? Kasi nangangampanya ko, gusto ko kasing ma-reach ang marami. No? Kaya po marami diyang mga yung mga baka diyan kayo nahihilo sa mga nakasulat diyan sa baba ko, yung mga subscribe. Kasi marami po nabibiktima ng mga fake news Gusto kong ma-reach yung mga yun ha. Kaya ayun, kung kayo po ay nahihilo na, no, hindi ko naman po kayo pinipilit. Maghanap na lang po kayo ng ng mga news outlet na legit, no, para hindi po kayo na-fake news, okay? Dito tayo kay Rodante Sabida. Para sa akin, Doy TV regarding kay Malonzo, okay lang naman. Na okay? Kaya okay lang yun para mabigyan ng pagkakataon maglaro ibang sa ibang liga. Yes, no? Wala namang problema, no? Okay, hinabrak and move on, no? Mamaya pag-usapan natin si Go, okay? Kung may umalis, meron pong mag-i-improve sa lineup, no? Sana nga wala nang kapalit, no? Para naman po sanang alam mo yun, ma-maximize naman po ibang talents, okay? Alright, dito tayo kay Fernando Panlilio. Dapat po talaga ibenta na raw po ang Northport kasi wala naman pong planong manalo para mabawasan ng... Talaga po ba? Kayo po ba'y naniniwala, ha, na di umano farm team daw po ang Northport? Niniwala po ba kayo dyan? Dito tayo kay Robert Kebiab. Dapat lang daw pong ibenta. Ang dami pong gustong ibenta ng Northport, no? Kaya kung totoo man po yan, ako rin, no? Kung totoo man yan, sana mabenta nga. Doon po tayo sana sa competitive team na makapasok sa PBA. Joel Gonzalez, dami nga idol fake news keso daw si Newsam, Piper Malasiner. Noon pa pong fake news yan. Nire-revive lang po nila, no, ng mga hapit sa views at content, no, for the content. Ganun po talaga. Medyo mahina-hina dahil naka-break ang PBA, no? No, pero yung iba po namamayagpag pa rin, ha, yung mga makakapal na mukhang vlogger na fake news peddlers, ha. Dinadaan po, ha, ikinukubli sa rumor, ha. Utot nyong blue. Utot nyo.
rumor nyo, mukha nyo. Kayo gumagawa niyan eh. Mga chismis nyo eh, no? Tigilan nyo si Doy TV. Di po obra dito ang mga ganyang mga galawan, ha? Wag ako, ha? Batang Hinebra, Stan Hardinger Pringer, wala kang komento, prod mo. Rex Poral, nagpaliwanag na po ako dyan sa napakaraming pagkakataon. Tignan nyo naman po hanggang ngayon, ramdam pa rin po ng Hinebra ang pagkawala ni Stan Hardinger. Di po ba? Ramdam pa rin. Okay, at sinasabi ko nga, legit yung trade na yan, no? Tignan nyo naman yung value ni Pringle, sinayin pa ng rain or shine. May value po yan, no? At sentro po ang pinalit, kaya tama lang yun. No? Yun lang po ang masasabi ko dyan, sir, no? Diba? At tinarade si Stan Hardinger on his, nasa peak pa ng kanyang, contender for MVP pa, di po ba? Ano po bang mga sinasabi nilang, yan? Daw po yan? Mismatch trade yan, no? Hindi po. No, hindi po marunong sa basketball, ha? Ang mga niyan. Mga sinasabi, mga lang po yun. Mga naggagaling-galingan, nagdudunong-dunungan, no? Okay? Okay. So, yun po ang ating napag-usapan at ako po yung magpapasalamat sa inyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na video content. Dito lamang si Den Rica at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.